Magsiluhod ang lahat at atin dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at atin dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at ng isamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. Dahil pinatitingkad po dito, paano nga ba tayong magtimbang ng mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Gaano siya kahalaga para sa atin? At parang inilapat ito sa konteksto ng nagbigay ng biyaya. Ano ang mas mahalaga? Ang biyaya o ang nagkaloob sa atin ng biyaya? Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mo na anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay isinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sangay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang magpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi si Pedro, Santiago at Juan. Samantalang naroon sila, nakita nila nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro,
mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito ay narinig ang tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating pagbasa, lahat, simula sa umpisa hanggang sa huli. Kasi sinasabi doon sa ating unang pagbasa, nagkikwento tungkol kay Abraham. Si Abraham na unang sinabihan na siya'y magkakaroon ng anak, may katandaan na po siya. Ang sabi sa kasulatan ay mga 95 years old na siya. Tapos yung asawa pa niya ay baog. Kaya nung una silang sinabihan, natawa. O sinabi ni Abraham sa asawa niya si Sarah, natawa si Sarah. Kasi paano mangyayari yun? Baog na ako, matanda pa ako. Paano kung manganganak? Pero yun nga nangyari nga. Nagkaroon sila ng anak. Kaya makikita natin doon parang pwede nating maituring si Isaac, yung anak nila, parang miracle boy. Malaking biyaya na magkaroon sila ng anak sa kabila ng katandaan at kabaugan. Kaya makikita natin kung ano natin yung regalo ng Diyos sa kanila, napakahalaga. Kaya kanong sinabi sa kanila ng anghel o sinabi sa kanila ng Diyos na ialay mo yung bata, syempre tunaw yung kalooban ni Abraham. Paano na to? Yung regalo na napakahalaga, mawawala. Pero sa kabila, nung pagkatunaw ng kalooban ni Abraham, inialay pa rin niya. Inihanda niya na lahat. Papaslangin na lang nga niya si Isaac. Pero pinigilan siya ng anghel. Kaya makikita natin doon kay Abraham, malinaw sa kanya na mas mahalaga ang Panginoon ang nagkaloob sa kanila kay Isaac kaysa doon sa regalo na biyaya na si Isaac. Kasi kung napagkaloob ng Diyos yan, isang milagro na pinagkaloob sa kanila, hindi malayo ang mga susunod pang mga milagro. Kaya makikita natin kay Abraham yung pagtitiwala niya sa Diyos. At yun din yung sinasabi nating nabanaagan ng Diyos sa kanya, yung pagtitiwala ni Abraham sa kanya. Pero ibang-iba sa kwento sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, makikita natin umakyat ng bundok si Jesus at 3 mga alagad. Nakita nagningning si Jesus. Anong sabi nila? Gumawa tayo ng 3 kubol dito, isa sa iyo, isa kay Elias, isa kay Moises. Para bagang hindi nila napakinabangan yung biyaya, hindi tumindi yung kanyang pananalig at nandun lang sila, gusto nilang sarilinin lang o kimkimin yung biyaya na pinagkaloob sa kanila. Hindi, parang they were not moved to action.
Nanatili silang nakakulong. Kaya makikita natin, magkaiba ang reaksyon ni Abraham kay Pedro. Na yung biyaya, binibigay sa atin yun ng Diyos para mapakinabangan natin. Pero wag sanang mas mabigat ang pagtingin natin sa biyaya kaysa dun sa nagkaloob ng biyaya. Lagi sana tayo may mas malalim yung ating pagpapalaga sa nagkaloob ng biyaya sa Panginoon kaysa dun sa biyaya. Kasi kayang-kaya ng Diyos yun. Binigyan tayo ng ganyang milagro. Kayang-kaya niyang higitan palalo yan ng isa pang milagro. Kaya wag tayong kapituko sa biyaya natin. Pero tayo sana ay kapituko sa Diyos. Kaya nga ba yung sinasabi sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang pwedeng kumontra sa atin? If God is for us, who can be against us? Kaya makikita natin sa panahon ngayon, matingkad yung mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Malinaw na malinaw. Lahat po tayo dito ngayon, buhay pa. Biyaya po yan. Yung pamilya po natin, nagkasakit. Marami sa kanila. Hindi buhay pa rin. Biyaya yan. Pero yung mga ganyang biyaya, itinutulak tayo papalapit sa Diyos. Lalong lumalalim sana ating pagtitiwala sa Diyos. Parang sinasabi natin na higit pa dyan ay pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa atin. Yung mga biyaya binigay sa atin ng Diyos para lumalim ang ating pananalig sa Kanya. Pero hindi para ilayo yung ating kalooban sa Diyos. Hindi para tayo ay nakatuon lamang sa biyaya. We should spring into action in faith. Kaya nga ba sa atin, makikita natin, oo, totoo, maraming hamon sa buhay natin ngayon. Pero hindi tayo pwedeng manigas. At para tayong frozen. Hindi tayo gumagalaw. Parang si Pedro, nanigas. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, lagi nating pakinggan at sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Ang Diyos nakaalam kung ano yung pinakamabuti para sa atin. Ang Diyos ay ituturo tayo kung ano yung mabuti at tama. Kaya ang ating kapit, hindi sa biyaya, kundi sa Diyos. Ang ating pagtitiwala, hindi sa biyaya, kundi sa Diyos. Habang papalaki ang biyaya, ang laki ng tukso na tunay nating kapitan yung biyaya. Para bagang ayaw na nating bitiwan yung biyaya. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong mabulag sa biyaya. Ang biyaya na yan ay nagtuturo lamang sa isa pang mas malaking realidad, ang ating Panginoon. Kaya sana tayo ay lampas ang pagtingin natin sa biyaya. Hindi lamang sa biyaya, kundi sa Diyos na nagkaloob ng biyaya. Lampas sa biyaya dahil tinuturo tayo sa isang mas malalim na pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung harapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco na mga obispo, diakono, pari, mga relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalis pusta, mga biktima ng karahasan. Mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Maaninag nawa ng mga kapatid naming yumao ang kaningningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya. Sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak, mapuno nawa kami ang bawat sandali ng aming buhay sa pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa bunsang bayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan, para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinimalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama, ginagawa namin ngayon, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang iyong Aba at makasalanang lingkod at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo po tayo para sa ilang announcements. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay with coordination po sa LGU ng Quezon City ay sinasaayos na po yung vaccination program. At hinihingan po nila ng tulong ang simbahan sa iba't ibang larangan. Isa po doon kung kailangan daw po ng lugar na may parking at maluwag po yung lugar ay pwede pong gamitin po as vaccination center.
At isa po doon sa mga ibinolunteer po ng simbahan ay ito pong katedral. Humihingi din po ng tulong ng volunteers na sa larangan po ng medical field ay pwede po mag-nurse, maging doktor, yung may maalam po sa mga ganyang bagay pong vaccination na kung saan pwede pong tumulong sa pagpapavaccinate. So humihingi po kami ng tulong, mga gusto pong mag-volunteer para ma-vaccinate po ang mas maraming tao sa mas mabilis na panahon. Isa pa po yung para pag-profile po ng mga iiniksyonan. Kasi hindi naman po lahat ay pwedeng iniksyonan ng lahat ng klaseng vaccine. May specific purpose or may specific na restriction po yung mga vaccine. At malalaman po yun pag nagpo-profile po. So hihingi din po ng volunteers na kung sino pwede pong tumulong sa paggawa po ng profile. Ikalawa po, meron pong educational assistance program na pinatatakbo po dito sa katedral na tumutulong po ng 1,000 pesos monthly allowance para sa gadget, para sa wifi. Tapos po, meron din pong tutorial service na ipinagkakaloob sa mga estudyante. Kasama na rin po dito yung spiritual formation, pati na rin yung livelihood and employment assistance. Kaya po, may tinutulungan po tayong 110 students. At dahil po dyan, kailangan po natin ng 1.4 million pesos. Medyo mabigat po ito, pero kung pagtutulong-tulungan po natin ay, ito naman po ay para sa kinabukasan din po ng mga batang ito at kinabukasan din po ng ating lipunan. Kaya kung pwede po tayong tumulong, kung gusto po natin tumulong, makipag-ugnayan na lang po kayo sa opisina. Tapos nagre-recruit pa rin po para sa Ministry for the Reception of Gifts. Ito po yung sa greeters and collectors. Meron po volunteer dyan para tumatanggap po ng application. Ang hinihingi po nila ay edad 25 to 65 years old, lalaki man o babae. Ang huli po ay tungkol po doon sa Columbari po sa likod. Ang natitira na lang pong units ay 214 units. Isa po itong serbisyo na ibinibigay o iniaalok po sa atin para una, dahil malapit po sa simbahan ito, ay namimisahan po siyan lagi. At napaka-convenient po sa mga meron pong may remains po dito na madali pong dalawin. Pagkatapos po ng misa, pwede nyo pong dalawin ang labi ng inyong mga minamahal. So, serbisyo po ito na pinagkakaloob po ng katedral. Meron pong isang miyembro ng SOCOM. Hindi ko na po sasabihin kung saan. Nag-positive po siya. At parang nagkaroon po siya ng mild na case ng COVID. 3 buwan po siyang nagpahinga at nagpalakas. Parang kung isipin po natin yun, parang siguro hindi na siya babalik sa SOCOM. Takot na lang niya. Pero yung una niyang pagkakataon na pwede siyang bumangon at pwede siyang lumabas, ang ginawa niya po, siya po ay bumalik sa SOCOM at naglingkod po. Parang sinasabi niya sa sarili niya, oo, totoo, mahalaga ang buhay. Mahalaga ang biyaya at regalo ng buhay. Pero ang sinasabi niya ay mas mahalaga pa rin ang Diyos na nagkaloob ng buhay. Kaya sana po ay paalala po ito at isang matinding halimbawa ng pagpapahalaga ng tama sa biyaya at sa nagkaloob ng biyaya. Tayo po ay magsitayo dahil dadasalin po natin yung prayer to Saint Michael.
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.